Magandang hapon mga kabisdak. Meron lang akong i-play na video. Panoorin ho natin na sa pool ho si Da Junior dito. Si Abalos kasama po yung PNP chief sa isang galit ng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Na itong si Sir Carlo talagang siya yung parang frontliner nung panahong nilusob ng SAP ni Da Junior ang QGC. Kaya pag nagsalita ho ito, talagang may hugot at kargado. Pakinggan po natin mga kabisdak. Ang Kingdom Nation po at si Pastor Quibloy, ni isang sintimo po, wala po kaming ninakaw sa inyo. Kayo po ang nasa gobyerno ang mga magnanakaw. Ni isang kusing ang Kingdom Nation at si Pastor Apollo C. Quibloy, wala po kaming ninakaw sa inyo. At ngayon kukunin nyo ang mga kingdom properties. Dugo, pawis, luha po ang ininvest namin. Binuhos po namin dito para sa mga kingdom properties buong sanlibutan nito. And because of your evil and envious eyes, kukunin nyo sa amin po. Hindi po pwede yan. At ikaw, Secretary Abalos, di ba? Lawyer po kayo. Ako, hindi po ako lawyer. Pero in my ordinary mind po, makikita nyo yung statement po ninyong ito, puro po ito kabalbalan. Yung sinabi nyo po na magsiserve ka ng warrant parang ikaw pang masama. Totoo po yun. Kayo po talaga ang masama. Nako. Kayo po talaga ang masama sa pagsiserve nyo ng warrant. At sinabi, niyuyukaran at saka tinapak-tapakan, yurakan at tinapak-tapakan. Yung pagpapakita nyo po ng wanted na mga pictures, ito po, yung mahal po namin na Chief Administrator, Sister Ingrid Canada. For more than 40 years, nandito na po yan sa Kingdom Nation. Siya po ang aming Chief Administrator dito. Wala po siyang criminal record. At yung binabalandra nyo po ang pagmumukha po niya. Brother Crescente Canada po, ang aming pong barangay captain sa Tamayong. Mga mababait po yan, mga full-time miracle workers ng Kingdom. Jacqueline Roy, main musician po yan ng Kingdom Nation po. Sylvia Simanes, one of the coordinators po. Sila po, nakabalandra po ha. Pero yung hinuli nyo po, yung suspect, ito ang suspect, nahuli, nasa kamay nyo na po. Yung nagpaslang sa magkasintahan. Tinabunan nyo po yung mukha, hindi naman po naka-blur. Biruin nyo yan, sino po ang nagyurak ng karapatan? Kami po ba dito sa Kingdom, wala pong human rights? At sila po may human rights, hindi nyo po pinakita yung mukha kasi nga may human rights sila. Yung driver ng van ng Alitagtag, Batangas drug bus ninyo na para bang drama-drama lang. Yan o, naka-blur po yung mukha. Naka-blur po yung mukha. Tapos, ano pong pinagkaiba? Ito po, droga po involved niyan. Ito sa amin, wala pong napatunayan, hindi nga nahuli. Diba? Pilit nilang nakabail nga yan. Tapos, we present, pumunta doon personally po yung ating mga Kingdom full-time miracle workers po, sila Ate Ingrid po, lahat po sila. Kasi available naman po yung kasong yan. And now, you are displaying their faces, yung mga picture po nila, na as if they are the greatest criminal. Sino po ang nag-apak ng karapatang pantao, Secretary Abalos? Compare to these people na nahuli nasa yung kamay nyo na and then telling us na because of human rights, to preserve their human rights, hindi pwedeng ipakita yung mga mukha nila. At ito, Chief Administrator po namin sa Kingdom Nation, nagsakripisyo po para kasama po namin mahal na pastor para po sa bansang kaharian, nagturo po sa amin ng kabutihan. Inosente po. Binabalandra nyo yung pagmumukha po nila dyan. Sino po ngayon ang nag-aabuso ng kanilang otoridad at kapangyarihan? Kayo po na nasa gobyerno. Sino po ang masama ngayon? Hindi po kami, kayo po na nasa gobyerno. Especially po, ikaw po, Secretary ka pa naman ng Interior Local Government, Abalos. At may angas at may kakapalan pa kayo ng mukha. Telling in our face, especially you, PNP Chief Marbel, calling our pastor, he is not a pastor. Who are you? Sino po kayo para sabihin po na si Pastor Apollo C. Quibloy hindi po pastor at fugitive po siya ng batas? Sino po kayo? Ikaw, babalik ko po siya yung tanong. PNP ka naman, chief ng PNP, Philippine National Police. Di ba dapat chief ka ng Philippine National Police at you have to serve and protect us na mga mamamayan ng bansang ito. But you are not serving and protecting us. You are serving and protecting
sa interest ng mga politiko na pinaglilingkuran po ninyo. And you have the guts at kakapalan ng mukha na tawagin po si pastor na hindi po pastor. Kayo po, chief po ba kayo ng pambansang pulisya ng Pilipinas? O chief lang po kayo sa nag-utos sa inyo dahil sa pang-personal na interest? Ito po mga kababayan, buksan po natin mga mata. Sa gobyernong ito, wala pong umiiral na batas. And they are twisting the facts and they are twisting the stories in favor po sa kanila. Garapalan na po ang nangyayari ito. Correct. Ang hirap naman po kasi yung banat ng ng PNP chief sa QGC. Sabihin pa naman si Pastor Kibuloy na hindi pastor. Sabi ko nga ho sa inyo, si Pastor Kibuloy, ang level po yan sa Katoliko, Santo Papa ho yan. Tapos lapas tanganin ho ninyo ang kinikilala po ng QGC na leader, ay magagalit ho talaga sila. Same lang din sa Katoliko. Sa atin, magagalit rin ho talaga tayo. Kagaya po ng reaksyon ng QGC. Ito yung isa sa malaking problema ng gobyerno natin sa Marcos admin. Yung walang respeto sa batas ng separation of church and state. Masyado nang pinapasok ng gobyernong Marcos ngayon ang relihiyon, ang mga religious organization na naranasan ngayon ng QGC. Tama naman si Sir Bakit ba yung mga nahuli na mga kriminal ay yung mga mukha nakatakip? Pero itong sila ni Pastor Kibuloy, di man yan kriminal na may napas lang, mga maling akusasyon nga lang ho yan Dahil dati nang nabasura ang mga akusasyon na yan. Itong Marcos admin, pinipilit lang ho talaga nila napasamain ang imahe ni Pastor Kibuloy kasama yung relihiyon nila. Dapat sana nagiging patas. Kung may patong sa ulo ni Pastor Kibuloy na hindi naman mamamatay tao, bakit yung mga wanted talaga na nahatulan, mga mamamatay tao, mga kriminal, ay wala namang patong? Yung iba may patong pero mas mataas talaga at malaki ang patong kay Pastor Kibuloy. Nakakatakot to yan kasi magiging delikado talaga ang buhay ng Pastor Kibuloy at kasama yung ibang kasama ni Pastor. Sabi nga ho ni Ka-Eric, parang shoot to kill yung nangyayari Siyempre, pag merong makakita kay Pastor, lalo na ho ngayon, kahirapan ng bayan, mahal mga bilihin, hindi maiiwasan na merong magtangka ng masama laban ho dito kay Pastor Kibuloy.